kalakan at tugtugin ang gitara at ang kaya-ayang lira. Ating pagkapag-away, tayo ay Kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaya-ayang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At suminyo rin. Mga kapatid, ngayong mga huling araw ng ating pong liturgical year, bago tayo magsimula ng panibagong taon muli ng simbahan, tinatanong po tayo ng Diyos, ano bang naiambag mo? Ano bang naibigay mo? Katulad ng babaeng balo na ibinigay niya ang lahat, inaanyayahan tayo ng Panginoon. Bigay din po natin ang lahat-lahat kay Kristo na ating Hari. At sa mga pagkakataong tayo nagkasala, ialay din natin sa Panginoon ang ating mga pagkakasala upang siya naman ang magbigay sa atin ng awa at kapatawaran. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipakita mo ang iyong paglingap sa iyong pag-antig sa aming kalooban upang ang pamumunga ng gawain mo sa amin ay aming mapakinabangan at ang mapagpagaling mong katapatan ay aming mapangatawanan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang simula ng aklat ni Propeta Daniel. Nang 3 taon ng pamamahala ni Haring Joachim sa Huda, ang Jerusalem ay nasakop ni Haring Nabucodonosor. Pinabayaan ng Panginoon na bihagin niya si Haring Joachim at samsamin ang ilang kasangkapan sa templo ng Diyos. Lahat ng ito ay dinala ni Nabucodonosor sa templo ng kanyang Diyos-Diyosan sa Babylonia at inilagay sa silid ng taguan ng kanyang kayamanan. Iniutos ng hari kay Aspenas, pinuno ng kanyang mga tauhan, na pumili ng ilang Israelitang kabilang sa angkan ng mga hari at ilan sa angkan ng mga maharlika. Ang pipiliin nila ay yaong kabataan, walang kapansanan, makisig, matalino, madaling turuan, may kaalamanan sa lahat ng sangay ng karunungan upang maging karapat-dapat na lingkod sa palasyo. Ang mga ito ay tuturuan ng salitang Kaldeo. Iniutos ng hari na sila'y paglaanan ng pagkain at alak araw-araw. Mula sa kanyang sariling pagkain at alak, 3 taon silang tuturuan bago maglingkod sa hari. Kabilang sa mga ito sina Daniel, Ananias, Misael at Azarias, na pawang kabilang sa lipi ni Huda. Ngunit ipinasya ni Daniel na huwag tikman lamang ang pagkain at alak na bigay ng hari, upang hindi siya makakain ng mga bagay na marumi ayon sa kautusan. Kaya
ipinakiusap niya kay Aspenas na huwag silang pakainin niyon. Niloob naman ng Diyos na siya'y makalugdan at pagbigyan nito. Ngunit sinabi niya kay Daniel, "Natatakot lamang ako sa gagawin sa akin ng mahal na hari. Kapag nakita niyang mas mahina kayo kaysa ibang kasing gulang ninyo, tiyak na kayo'y pupugutan niya, pagkat siya mismo ang naglaan ng pagkain ninyo araw-araw." Dahil dito, lumapit si Daniel sa bantay na nangangalaga sa kanila. Sinabi niya, "Subukin ninyo kami sa loob ng 10 araw. Gulay lamang at tubig ang ibigay ninyo sa amin. Pagkatapos, pagparisin ninyo kami ng mga kasinggulang naming pinakakain ninyo ng pagkaing bigay ng hari, at tingnan ninyo ang magiging resulta." At sinubok nga sila sa loob ng 10 araw. Nang sila'y pagparisin, pagkaraan ng 10 araw, nakitang mas maayos sila at malusog kaysa mga kasinggulang nilang pinakain ng pagkain ng hari. Kaya gulay at tubig na lamang ang binigay sa kanila sa halip na pagkain at inumin ng hari. Niloob ng Diyos na silang apat ay matuto ng lahat ng uri ng kaalamanan. Bukod dito, si Daniel ay binigyan pa ng kaalaman tungkol sa pangitain at panaginip. Pagkaraan ng 3 taon, itinakda ng hari sa pagsasanay sa kanila. Ang lahat ng kabataan pinili ni Aspenas ay iniharap niya kay Haring Nabucodonosor. Isa-isa silang kinausap ng hari. Ngunit nakita niyang nakahihigit sina Daniel, Ananias, Misael at Azarias. Kaya sila ang napili ng hari upang maglingkod sa palasyo. Sa lahat ng bagay na isangguni sa kanila, nakita ng hari ng higit na dihamak ang kalamanan nila kaysa mga salamangkero at engkantador ng kaharian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Pinupuri ka namin, Panginoon, Diyos ng aming mga ninuno. Karapat dapat kang ipagdangal at dakilain magpakailanman. Purihin ang iyong banal at maluwalhating pangalan. Nararapat purihin at ipagdangal magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka sa iyong banal at marangal na tahanan. Lubhang karapat dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka na naluluklok sa maringal mong trono. Karapat dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Mula sa iyong luklukan sa ibabaw ng mga kerubin, nakikita mo ang kalaliman, ang daigdig ng mga patay. Karapat dapat kang purihin at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka sa buong sangkalangitan. Karapat dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Hallelujah, Hallelujah. Ikaw, Panginoon, ang siyang daan, ang buhay at ang katotohanan. Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, nang tumingin si Jesus, nakita niya ang mayayamang naguhudog sa kanilang kaloob sa lalagyan nito sa templo. Nakita rin niya ang isang dukhang babaeng balo na naghulog ng 2 kusing. Ang wika ni Jesus, sinasabi ko sa inyo, ang dukhang balong iyon ay naghulog ng higit kaysa kanilang lahat,
sapagkat bahagi lang ng di na nila kailangan ang kanilang ipinagkaloob. Ngunit ibinigay ng balong iyon na dukhang-dukha ang buo niyang ikabubuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Lunes sa ika-34 o kaya huling linggo sa karaniwang panahon. Magandang umaga mga kapanalig. Ano po? Magandang umaga sa iyo. Ngayong araw na ito, nakita mo ba how blessed you are? Ikaw ay ginising ng Diyos, ikaw ay binuhay ng Panginoon. Nakapagdiwang ka ng Kristong Hari kahapon, kanina. At ngayon ay papasok tayo sa mga panahon ng Adbento hanggang sa simbang gabi na, tapos ay panahon ng Kapaskuhan. Nakikita mo ba how blessed you are, kapanalig? Kasi po, ang kakayahan ng tao na magbigay ay nakadepende po sa kakayahan niya na makita kung gaano kalaki ang ibinibigay sa kanya ng Diyos. Gusto mong maging masaya? Ikaw ba, meron ka bang kapayapaan na nararamdaman ngayon? Ikaw ba, kaya mo bang magpasalamat sa Diyos ngayong umaga na ito? Kasi kung kaya mong magpasalamat sa Diyos, magagawa mo na makapagbigay. Ang mga tao pong nagbibigay ay mga tao na nakakakita na sila ay pinagpapala ng Diyos. Kaya po ang sabi dito ni Jesus, maraming mga mayayaman, ang lalaki po ng inihulog po nila, ang lalaking halaga. Pero merong tunay na mayaman daw doon. Ang tunay na mayaman doon ay yung balo. Paano naging tunay na mayaman? Ang sabi dito, kusing lamang, baryang-barya po ang inihulog niya. Samantalang yung iba, baka ang inihulog ay silver, o kaya bronze, o kaya platinum, o kaya gold ang inihulog. Pero itong balo na ito, 2 kusing, tapos siya ang pinaka-mayaman? Opo. Sa paningin ng Diyos, siya yung tunay na mayaman. Bakit? Kasi yung mga nauna po, ang ibinigay lang po nila ay yung sobra na hindi na nila gagamitin. Sobra na hindi nila gagamitin. Ba't sila nagpunta doon? Hindi ko alam. Pero yung babaeng balo maliwanag. Bakit nagpunta sa templo yung babaeng balo? Para magpasalamat. Para magpasalamat. Kaya kaya niyang magbigay ng lahat ng meron siya. Kung hindi mo kayang ibigay ang lahat ng meron ka, baka hindi pasasalamat yung laman ng puso mo. Pero kung pasasalamat ang laman ng puso mo talaga, makikita mo, you are blessed, makikita mo ang dami-daming biyaya na binibigay sa iyo ng Diyos. At nararapat lamang na ikaw ay mag-alay, ikaw ay tumulong, ikaw ay magbigay. Ang ganda-ganda po ng balo na ito para sa akin po. At sinasabi din po ni Jesus, she's the most beautiful woman doon sa lugar na yon ng templo. At talagang nakakaakit po ang puso ng balo na ito. Apakabait niya. Siguro yung balo na ito nakasmile. Siguro yung balo na ito, makikita mo yung kapayapaan ng mukha niya. Kasi kaya niya magpasalamat eh. Yung iba baka, ewan ko, kasimangot, may iniisip na masama sa iba, ang nakikita yung problema nila. Kapanalig kasi kapag ang nakikita po natin yung problema po natin, na meron naman tayo lahat talagang problema. Pag ang nakikita po natin, inaapi tayo yung biktima. Pag nakikita natin, kaya ako mahirap dahil dito, dahil doon, malaking problema po yun eh. Kasi again, sabi ko nga dun sa letter sender, nang pakiramdam niya lagi siyang talo, makaka-attract siya ng mga bagay na lalo niyang ikatatalo. Ganun po kasi yan. Ano? Ma-attract po natin. Kasi ma-attract natin yung negative lalo. Kasi nga, may biyaya naman eh. Kaya lang, sama ng loob yung laman ng puso mo, hindi mo makikita yung blessing. May bagong opportunity na binibigay si Lord. Hindi mo makikita yung opportunity kasi punong-puno ng negativity yung puso. Pero itong balo na ito, ang ganda-ganda ng puso niya.
Ang ganda-ganda ng kalooban niya. Hindi siya ganun kayaman, pero nakikita niya how blessed she is. Nakikita niya, siya ay minamahal pa rin ng Diyos. Hindi siya pinababayaan ng Panginoon. Nakikita niya, meron siyang maibibigay. At kahit iyon na lang talaga yung pera niya, nung hapon na yun, nung araw na yun, 2 kusing, at baka hindi siya maghapunan dahil ibibigay nga niya sa templo. Pero nagawa niyang magbigay kasi yung puso niya ay tunay na puso ng mayaman. At ang puso ng tunay na mayaman sa mata ng Diyos ay yung puso na kayang magpasalamat. Kayang-kaya niyang magpasalamat. Nakikita niya how blessed she is kung kaya't kaya din niya na magbigay kahit yung lahat-lahat ng meron siya. At kasi po ang mga taong sanay magpasalamat sa Diyos, yes, malaki po talagang kaya nating ibigay. Nakikita kasi po natin kahit ang laki-laki ng binigay, sa bandang uli, hindi naman nagkukulang ang Diyos. Never. Nagkulang ang Diyos sa taong may pusong sanay magpasalamat. Kapanalig, kanina po, nung papunta po ako dito, may program kami, Healing Touch, 11 p.m. Ayaw pa mag-start ng sasakyan ko. Akala ko po, hindi na ako makakapunta dito. Iniisip ko po, ayun, negative kagad inisip ko eh. Inisip ko, naku, hindi na ako pupunta. Paano ko pupunta? Wala namang masakyan, gabi na. Pero may nag-suggest po sa akin, Father, kayo, Grab, kung ano man, taxi, gano'n. Ewan ko po, baka panalig, sakto naman po, hindi po ako naghintay ng matagal, nasakay ako kagad at maaga pa ako nakarating dito po sa Veritas Tower. Totoo po, kapanalig, hindi ka pababayaan ng Diyos. Ikaw na kayang magpasalamat, mabuti man o hindi mabuting nangyayari sa'yo. Kung kaya mo magpasalamat, ibig sabihin, ang nakikita mo, hindi yung problema mo eh. Ang nakikita mo si Jesus na magbibigay ng solusyon eh. Ang totoo, sa akin, araw-araw, may mga problema, pero araw-araw din, may mga solusyong ibinibigay ang Diyos. At eto nga po, katulad din nung sinabi nung caller kanina po, doon sa program natin, kung mas malaki ang problema mo, isa lang ibig sabihin yan, mas malaki ang biyaya na ibibigay sa iyo ng Diyos. Kasi laki-laki ng problema mo eh. Ibig sabihin, mas malaki ang biyaya na ibibigay niya, ibabalik niya sa iyo. Pero you have to see God. Hindi lamang yung problema. Kailangan makita mo ang Diyos na magsusolve ng problema. Ang makita mo, hindi lamang din yung blessing, bagkus ang makita mo ang Diyos na pinagmumulan ng pagpapala. Panalig na, medyo nakakainggit itong balo na ito. Nai-imagine mo ba yung saya niya? Nai-imagine mo ba yung kapayapaan na meron siya? Binabahagi sa atin ng Diyos ngayon yun. Gusto ng Diyos, ikaw na may problema ngayon, ikaw na nasasaktan ngayon, ikaw na may kapansanan ngayon, makaranas ka ng tuwa. Makaranas ka ng kapayapaan. Paano? Kahit nahihirapan ka, magpasalamat ka. Kapanalig, kung makikita mo you are blessed, magbibigay ka. At makikita mo ang sarap-sarap magbigay. Sa parokya po namin, hindi kami ganun kayaman. Pero nagpupunta po kami sa kulungan, nagbibigay kami. Hindi napakarami ang nabibigyan namin. Yung abot lamang po ng makakaya namin, hindi po ganun kayaman yung mga tao sa aming isla. Pero nagpupunta kami sa jail, nagmimisa po ako, sila nagpapakain, simple lang po yung pagkain minsan, menudo, kanin, pansit, yun lang po. Tapos may bibigay na konting sabon, shampoo sa mga nakakulong, yun lang. Pero nababless po ang bawat isa sa amin. Ang sarap magbigay. Nagbibigay din kami sa matatanda, Home for the Aged, nagbibigay din sa mga ampunan. Hindi po kami ganun kayaman. Pero nag-uusap-usap yung mga parokyano, ambag-ambag, konting-konti lang iniambag, hanggang lumaki ng konti, tapos ibibigay na. Ang sarap magbigay. Kaya siguro ang gospel kahapon, sino yung makapapasok sa langit? Yung nagbigay. Nagbigay ng makakain sa nagugutom. Nagbigay ng maiinom sa nauuhaw. Nagbigay ng damit doon sa walang maisuot. Nagbigay doon sa nakakulong. Nagbigay ng pag-aalaga
doon sa may sakit. Again, paano nagawang magbigay? Walang-wala. Oo, sa tingin mo, walang-wala. Pero yung tao na kapag bibigay, ikaw kapanalig, tayo po, nagagawa nating magbigay kahit walang-wala. Kung kaya ng puso natin na magpasalamat sa Diyos. Kasi ang nakikita natin, hindi lamang yung meron tayo, bagkus ang nakikita natin, ang Diyos na hindi nagkukulang. Patuloy na nagbibigay sa atin. Kung kaya't tayo na tumatanggap sa Diyos ay patuloy na nakapagbibigay din ng tulong sa ating kapwa. Sa iyong pagbibigay, sa iyong pasasalamat, humanda ka sa kaligayahan at kapayapaan na idinudulot ng Diyos sa mga may pusong mapagbigay. Amen. Inihandog ng balo sa templo ang lahat-lahat ng sa kanya. Pinapaging mapagpakumbaba tayo ng kanyang pagiging mapagbigay. Maging mapagbigay tayo sa ating pananalangin para sa ating kapwa bilang pagtugon sa Diyos na nagbibigay sa atin ng biyayang walang humpay. Mapagbigay na Diyos, basbasan mo kami. Mapagbigay na Diyos, basbasan mo kami. Bilang simbahan, maging mapagbigay tayo ng sapat upang magbahagi tayo, hindi lamang mula sa ating kasaganaan, kundi mula rin sa ating kasalatan. Manalangin tayo sa Panginoon. Mapagbigay na Diyos, basbasan mo kami. Ang mga lingkod bayan, naway maging malaya sa kasakiman at pagmamalabi sa kapangyarihan. Manalangin tayo sa Panginoon. Mapagbigay na Diyos, basbasan mo kami. Ang mga balo, mga solong magulang at mga ulila, naway umunlad sa kabanalan at mabasbasan ng pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Mapagbigay na Diyos, basbasan mo kami. Ang mga may sakit, naway maibahagi ang kanilang pagdurusa sa pagpapakasakit ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Mapagbigay na Diyos, basbasan mo kami. Ang ating mga yumaong kamag-anak at mga kaibigan, naway tanggapin sa walang hanggang tahanan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Mapagbigay na Diyos, basbasan mo kami. Ama naming nasa langit, buksan mo ang aming mga puso sa mga nakapaligid sa amin upang makilala namin ang iyong presensya sa aming mga kapwa at mga kaibigan at matuklasan namin ang kaligayahan ng pagbabahagi ng aming buhay sa kanila. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Sa'yo, Panginoon, ay aming iaalay, ay tinapay at alak sa gisag ng aming buhay. Tayo mga kapatid, upang itong ating pag-alay ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga banal na alay na iyong pinagutos na aming italaga sa pagsamba sa iyong ngalan, upang kami pagindapating paunlakan ng iyong tapat na pagmamahal.
Gawin mong ang iyong mga utos ay sundin namin kailanman sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Taas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo at pinangangasiwa sa sansinukob. Sangad mong siya'y iwastong lubos. Siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, yung pinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhati. Naparirito sa ngalan ng Panginoon, Osana, Osana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito pampara sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Sokristo. Bago niya pinagtiisan, kusang loob maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati iyon. Iabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang ampunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitahin, sarili ay inihain, bilang pagkaitinumit, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ang ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco, aming Santo Papa, na Honesto, aming Obispo at ng Tanang Kaparian, alalahanin mo po mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas.
kaysa ng mahal na Birheng Maria, ina ng Diyos, kanyang kabit ng puso sa San Jose, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri sa iyo, O Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng Panginoong Jesus, tumawag tayo sa Ama nating nasa langit. Ama namin, sa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami. Sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Nilig po namin kami, O Diyos, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat sa iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo po ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kapayapaan po. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, maawa ka. Kasalanan ng mundo, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan.
Mga ginigiliw, naririto si Kristo, ang kordero ng Diyos na nagbigay ng lahat upang tayo ay maligtas. Bigyan natin sa Kanya ang ating puso. Tanggapin natin si Jesus sa banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa Birhen ng Katotohanan. O Birhen ng Katotohanan, Ina ni Jesus, ang nagkatawang taong salita, salamat sa iyong anak. Tinatanggap ko siya bilang aking katotohanan at kaligtasan. Sa pakikinig sa salita ng Diyos, tulungan mo akong maging malaya. Sa oras ng hirap at pagsubok, linawin mo sa akin na nasa krus ang tagumpay. Sa aking paglalakbay, akayin mo ako sa buhay ng paglilingkod at sa buhay na ganap at kasiyasiya. Kupkupin mo ako at ang aking mga kapanalig na nakikinig, natututo at nagmamahalan. O Maria, Birhen ng Katotohanan, ipanalangin mo kami. O Jesus, ikaw ang daan, ikaw ang katotohanan, at ikaw ang buhay. Iligtas mo kami. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinagkalooban mo ng pagsasalo sa iyong kagalakan ay lagi nawang lumingon sa pinanggalingan nitong banal na pakikinabang upang kami wag mawalay sa iyo na aming hantungan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo, ingatan kayo, pagalingin kayo. Ang inyong pamilya at mahal sa buhay ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ay hain ng banal na misa, humayo kayo sa kapayapaan, nagbabahagi ng pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salutaris hostia, quod celi panis hostium, bella premunt hostilia, darovur fet auxilium, unitrino que Domino, sit sempiter na gloria, qui vitam sine termino, nobis
Mga panalig bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Jesucristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo manikluhod at sumamba sa Panginoong Jesucristo sa kabanal-banalan na sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalo tigit ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman. Ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan at ang lahat ng tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din pinapanalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, at ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina't kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Puri ng makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Puri ng Panginoong Jesucristo, ang kordero ng Diyos na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Puri ng banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal, na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Panalangin ng pagbabasbas. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, pinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawalan ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang mga may matinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at alawin mo po sila sa kanilang mga karamdaman. Ibalik sa kalusugan at kapayapaan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Pangwakas na panalangin, Panginoon, nagsusumamo kami dalawin ng tahanan na ito. Alisin mula rito ang lahat ng makapanirang kapangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Antum ergo sacramentum veneremur cernui et anticum documentum novo cedat ritui prestet fides supplementum sensum defectui genitoque lauset ius
bilat siyo sa luso nor virtus quoque sitet benedictio procedenti abur troque comparsit laudatio. Amen. Amen. Panem de cielo prestis eis, Omne delectamentum in se habente. oremus. Deus que nobis ob sacramento mirabili, passionis tue memoriam lelequisti, tribueque sumus, et a nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tui fructum in nobis iutas enchamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Purihin ang kanyang banal na Purihin si pangalan. Yesu Cristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo, tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kaman-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Yesu Cristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang pagdili sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang malwalhating pag-akyat sa langit. Purihin ang kanyang malwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo.